Hello guys, hello everybody to the left, everybody to the right, mama chup chup. Welcome na naman sa isang vlog ng Madam Sitang kung saan nandito ako sa lugar na wala kayo kaya i-vlog ko na lang ito. Tamang pagkakataon na ito para may pakita ko sa inyo yung dumating na motor kahapon kung paano nga pichitin nung truck namin dito. Eto nga pala yung motorsiklo na tinapon kahapon. Abay nahirapan yung truck dito. Napakatibay nung Honda na motorsiklo. Ewan ko ba, nanonood lang ako kanina pero nakaramdam ako ng awa dyan sa motorsiklo. Nanggigigil yung truck ni Sangnim talagang para mapitchit o durugin ito. O baka naman nanonood ka lang, nag-iisip ka pa ng hindi maganda sa akin dyan. Na kahit oras ng trabaho, bakit nagbablog ako niyan? Patapusin mo lang ang video na to hanggang dulo, promise masasagot ko yung katanungan mo. Ilan nga yung mga dumating na motor kahapon pero medyo dito sa Honda nahirapan itong si Sangnim. Kasi nga naman nakita nyo yung clamp niya, hindi na masyadong matulis dahil matagal na, hindi na masyadong nakakadakot, kailangang palitan na. Gigil na nga yung truck namin guys, pero hindi pa rin talaga matapos-tapos yung pagpipitchit dyan sa motor na yan. O tingnan yung maigi, nahihirapan. Habang nagbibideo nga ako dito mga guys, medyo may kaba. Kasi yung clamp ni Sangnim, nakikita nyo may hose, diba? Minsan tumatagas ang langis dyan pagka nasobrahan niya ng gamit. Kaya ayan, distansya. Alam nyo ba, yan yung gusto kong motor, yung tatlo ang gulong para hindi ako matutumba. Kaso, mukhang hindi ko alam kung anong modelo yan. Baka matagal Nakita ko na nga yan dito sa Korea. Ang halos gumagamit ng ganyang modelo ay yung mga lola at lolo. Model ng motor ba yung sinasabi ko, hindi modelo na sexy na nakapanty at bra lang ang makikita mo. Sorry naman nga kasi alam nyo naman pag ako ang nagbablog, sasakit talaga ang inyong ulo dahil ang gulo-gulo ko. Kung napapansin nga ninyo, ang dami-dami ko nang nasasabi sa pagbo-voice over ko na to, abay hindi pa rin tapos sa pagpitchit ng motorsiklo. Namamangha talaga ako sa mga ganitong eksena, palibhasa. Hindi ko talaga ito naranasan sa Pilipinas. Nagtatrabaho naman ako pero sa loob lang ako ng pabrika, paggawaan ng tabako, nagmamakina pa. Kaya nga sa vlog na to, tuwang-tuwa ako kasi talagang napayagan ako mag-video pero hindi ko pa rin sasabihin kung bakit ako nagbibideo na oras ng trabaho. Panoorin mo hanggang dulo. At syempre, lalabas na dito yung bida. Ayan, ang Madam Sitang nyo na akala mo naman ang lakas-lakas. Abay, susubukan ko ngang buhatin, itatayo yung motorsiklo, hindi kaya, gutom na. Yung gusto ko lang naman sanang magyabang at ipakita sa inyo na malakas nga ako, pero ayan, napahiya nga ng harap-harapan. Huwag nyo na sanang pagdahan. Dahil nga makulit ako, pinilit ko talaga, hindi ko naman naitayo ng talagang tayong-tayo, kasi nga napitchit na yan kanina, nakita nyo diba? Hindi pa nga ako nakontento doon sa isa, dito naman ako lumipat sa isa, yung pang motocross na talaga. Hala, hindi na talaga kaya, sobrang bigat niya. At dito ko na nga hinangaan yung batang King Cobra ng Digos. Yung batang napakagaling mag-motocross. Imagine nyo, payat lang siya pero kaya niyang dalhin, nililipad pa. Palibhasa, napanood ko kasi yung viral video niya, yung natumbang motor niya. Siya rin yung nagtayo, kitang-kita ko, kayang-kaya niya. Grabe, ang lakas niya talaga. Pero yun nga lang, masamang balita kasi yung motor din yung dahilan kung bakit wala na siya. At eto na nga mga guys, yung sinasabi ko kanina, baka may nag-iisip na bakit oras ng trabaho, nagbablog ka. Break time everybody. Ayan si Putol at si Boyon nakatingala lang sa aming dalawa ni Sangnim kanina.